Update po tayo sa minor phreatomagmatic eruption sa Bulkang Taal. Makakausap po natin si PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Opo, ano pong banta ang hatid kaya kapag sinabing nagkaroon itong minor phreatomagmatic eruption gaya po na nangyari kaninang umaga sa Bulkang Taal? Okay, so unang-una ang minor phreatic eruption na nangyari kanina ay nangyari ito kapag nagkaroon ng interaction between magma and tubig na nagdudulot ng biglang pagsabog. So may mga bagamat maliit lamang ito nangyari kanina, maaari itong magdulot ng localized ashfall and emission ng volcanic gases gaya ng sulfur dioxide. I see. Pero ano ang magiging hudyat kaya kung kakailanganin pang itaas ang alert level sa Bulkang Taal ngayon na nasa alert level pa rin po? Okay, so nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano and there are other parameters na tinitingnan natin collectively para itaas natin yung alert level from 1 to 2 katulad ng pagdami ng volcanic earthquakes. But so far, for the past 24 hours, 2 volcanic earthquake lamang yung naitala na-record natin. And isa yan sa mga importanteng parameters na tinitingnan natin bago natin itaas yung alert level from alert level 1 to alert level 2. Okay. Sa mga lugar po na maaring direktang apektado po ng nangyaring pagsabog sa Taal, baka may mga paalala po kayo? Okay, so kanina may mga maninipis na abo na bumagsak sa barangay ng Laurel at sa isang barangay ng Agoncillo. Ito ay nasa western side ng Taal Volcano. So paalala natin sa ating mga kababayan, kapag may nalanghap sila ng masangsang na amoy, ito po ay galing sa asupre or sulfur dioxide or may mga abo, kahit maninipis lamang ay magsuot po sila ng face mask. Kasi po baka ma-irritate po yung respiratory systems nila, lalo na yung may mga problema sa baga katulad ng hika and other respiratory problems. Dr. Bacolcol, ano ho ba yung mga dapat kayang bantayan o isaalang-alang po ng mga residenteng malapit sa Bulkang Taal? Kasi sinasabi nga ho, medyo matagal na rin ho itong pabuga-buga, hindi ba? Pero is it ripe na para ho sabihin natin na talagang magkaroon po ng mas malakas po na pagsabog kaya? So again, ang mga residente around Taal Volcano ay dapat lang bantayan yung advisories ng aming opisina at ang advisories ng lokal na pamahalaan. Again, dapat silang handa sa posibilidad ng ashfall, lalo na kung may phreatic or phreatomagmatic activity. And dapat wag silang pupunta doon sa Taal Volcano Island kasi that's a permanent danger zone. Maghanda rin sila ng face mask. Ayan, very important po yung face mask, lalo na kapag may sulfur dioxide or again, kapag may abo. Is there a way to tell po kung ripe ng sumabog ng mas malakas ang Taal Volcano? Again, tinitingnan natin yung mga parameters na minomonitor natin. Katulad ng nabanggit ko kanina, yung number of earthquakes. So kapag biglang dumami yan and biglang dumadami din yung phreatic eruptions or biglang dumadami yung sulfur dioxide, ay pwede pong magkaroon ng major eruption. Okay, so wala naman yung sa Tagal na parang mas, kumbaga, mas dormant ang isa pong bulkan at bigla hong nagkakaroon ng mga activities. Wala ho yun sa ganoon. Wala po yan sa ganun. Alright, may iba naman po ako. Ano naman ho ang lagay sa binabantayan ninyong aktibidad ng Bulkang Canlaon naman? So sa kasalukuyan, ang Canlaon Volcano ay nasa alert level 2 pa rin. And for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 11 volcanic earthquakes and nakapagtala din tayo ng 2,524 tons of sulfur dioxide. So again, we are also closely monitoring Canlaon Volcano kasi po kapag may mga pagbabago sa mga parameters, baka this will lead to major eruption. Yun po. So meron tayong inaasahang major eruption kung sakali ho. At ito ho ba'y nananatili pa rin sa alert level 2? Yes, the possibility of major eruption is still there. Kaya tulad sinabi ko, patuloy ang aming monitoring, kabilang na ang pag-monitor ng seismic activity, gas emission, and ground deformation. Kasi itong parameters na ito ay nagbibigay sa atin ng babala kung may sinyales ba ng mas malakas na pagsabog in the near future. Marami pong salamat sa inyong mga impormasyong ibinahagi sa amin sa Balitang Hali, sir. Thank you. Maraming salamat din po. Yan po naman si PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol.